Mula pa nung unang panahon, ang mga kababalaghan ay patuloy na nagiging bahagi ng mundo na ating ginagalawan. Maraming mga kwento at alamat ang naglalarawan sa mga tao, hayop o kahit mga anino na kakaiba at hindi maipaliwanag ng siyensya. Magandang araw, Kuya Bari. Ako nga po pala si Victor at ito ang aking kwento. Taong 1978, sa isang baryo na napapalibutan ng bundok sa gitnang bahagi ng Capiz ay mayroong kinatatakutang antingero. Siya po si Ka Lucio. Isang lalaki na nakatira sa dulong bahagi ng baryo kung saan nagtatapos ang kalsada at nagsisimula naman ang masukal na kagubatan. Siya ay nakatira sa isang maliit na kubo na gawa lamang sa kawayan at dayami. Sa loob nun, hindi mabilang na mga anting-anting sa lahat ng hugis at sukat ang nakasabit sa mga dingding at kisame. Ang ilan naman sa kanila ay gawa sa mga buto ng hayop at halaman, habang ang iba naman ay inukit mula sa kahoy o metal. Siya ay hindi mahilig makihalubilo sa mga tao at palagi siyang nakikitang nakasuot ng balabal na nakatakip sa halos buong mukha niya at may suot-suot siyang kakaibang kwintas na kahoy sa kanyang leeg. Si Ka Lucio, Kuya Bari, ay nasa 55 taong gulang. Takot ang mga taga-baryo sa kanya dahil mayroong mga kwento na may nakakita daw dito habang umuusal ng mga orasyong hindi maunawaan nang minsang sumapit daw ang pula at bilog na buwan. Sabi nila, ang mahahabang balbas at balabal nitong itim ay nag-iiwan ng isang nakakatakot na refleksyon ng mga anino sa lupa. Naniniwala ang mga taga-nayon na ang gumagawa ng anting-anting ay nagtataglay ng madilim na kapangyarihan at siya ay kinatatakutan ng lahat. Ngunit kahit ganoon, hinahayaan na lamang siya dahil naniniwala rin naman ang mga taga-baryo na ang mga anting-anting na inaalagaan nito ay nagtataglay ng mga kapangyarihan na may kakayahang magpagaling, magprotekta o magdala ng magandang kapalaran. At proteksyon na rin namin laban sa mga ligaw at masasamang espiritu na nais manggambala sa tahimik naming buhay sa baryo. Ngunit ang hindi alam ng mga mapanghusgang tao, si Ka Lucio ay mayroon ding kabaitan at handang tumulong kapag mayroong nangangailangan. Napatunayan ko po iyan, Kuya Bari, nang may isang pangyayari sa aking buhay na hindi ko po malilimutan. Edad 17 po ako noon. Magkakasama kami ng 4 kong kabarkada sa isang padaya o sayawan sa kabilang baryo. Dahil nag-i-enjoy kami sa masayang pakikipagsayawan namin sa mga magagandang dalaga, hindi na namin namalayan ang oras. Pasado 12:00 na po kasi nang maisipan naming umuwi. Hindi pa uso ang service noon, Kuya Bari. Bihira din sa lugar namin ang mga jeep. May oras din ang biyahe ng mga tricycle. Kung kaya't wala po kaming pagpipilian kung hindi ang maglakad pa uwi. Suwestyon nga ni Pilo at ng kanyang kapatid na sa shortcut na lamang daw kami dumaan para daw mas mabilis kaming makauwi. Nag-aalinlangan kasi ako dahil alam kong ang daang iyon ay makipot na halos isang tao lamang ang kakasya. Sa magkabilang gilid naman ito, kung hindi mga matataas na damo, ay mga pulong kahoy ang makikita mo. Para malibang ay nagtatakutan pa nga kami sa daan. Nagbiro itong kaibigan kong si Pilo na mayroon daw kwento sa kanya ang isang matanda na ang shortcut na dadaanan daw namin ay tapunan daw ng mga patay at pinaniniwala ang mayroong nagpapakitang mga ligaw na kaluluwa. Sabi naman ni Ed, mas mainam nga raw na magpakita ito para mabilis daw kaming makauwi.
Alam ko namang biro lamang iyon ni Ed, pero totoo pong kinilabutan po talaga ako ng gusto sa sinabi niyang iyon. Hanggang sa mayroon kaming narinig na sitsit mula sa likuran namin. Sa pila po namin, ako ang nasa hulihan, kaya grabe talaga ang kaba ko noon. Hanggang sa may kaluskos na parang may sumusunod po sa amin. Agad kaming nagtanungan kung ano iyon, pero ni isa sa amin ay walang tapang na lumingon. Agad kaming nagtakbuhan, pero nadapa po si Ed. Nadapa rin ako dahil napatid na rin ako sa kanya at tuluyan na rin akong bumagsak sa lupa katabi niya. Ang dalawa naming kasama ay kumaribas na po ng takbo at iniwan kaming dalawa. Kuya Bari, sa pwesto namin ni Ed ay wala na kaming choice kung hindi ang mapalingon sa direksyong kinatatakutan namin. Parehas naming nakita ang isang nilalang na may nakakatakot na itsura. Hindi diretso ang kanyang pagtayo. Medyo kuba po pero nakaharap sa amin ang kanyang mukha. Maliwanag pa naman ang buwan, kaya tanaw ko na balot ng itim ang kanyang mga mata. Hindi namin mawari kung tao ba siya o engkanto, pero sobrang umaalingasaw ang kanyang amoy. Mayroon din siyang mahahabang kuko at ang buhok niya'y magulong-magulo na hanggang balikat. Si Ed ang unang nakatayo sa amin, Kuya Bari. Mabuti na lamang at hindi niya ako iniwan tulad nung dalawang nauna. Hinawakan niya ako sa magkabila kong balikat at pinilit na itayo. Sabi niya, aswang daw ang nilalang na iyon at kailangan na daw naming makalayo kaagad. Nagulat na lang kami, Kuya Bari, dahil biglang nagbago ito ng kanyang anyo at naging isang napakalaking aso. Galit na galit itong susugod sana sa amin, ngunit bigla itong napatigil nang mayroong biglang sumaway mula sa likuran namin. Si Kalusyo. Si Kalusyo ito ng aming lingunin. Para bang bumahag bigla ang buntot ng asong aswang na ito at bigla itong tumakbo hanggang sa tuluyang naglaho sa kakahuyan. May bahid ng galit ang tono ni Kalusyo nang tanungin kami. Ano ba daw ang ginagawa namin sa lugar na iyon sa 10 oras ng gabi? Hindi kagad kami nakasagot dahil parehas kaming nanginginig pa rin sa takot ni Ed. Inabutan niya kami ng hawak niyang baunan ng tubig at sinabing uminom muna kami para mahimasmasan. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang kwintas na mayroong nakapalawit na isang mutya. Sabi niya, baunin daw muna namin ang mutya para makauwi kami ng ligtas sa aming mga bahay dahil gagabayan daw kami nito sa daan at ilalayo sa mga nilalang ng dilim. Bagamat galit ang anyo ni Kalusyo, ay parang nakahanap kami ng kakampi ni Ed. Napanatag ako nang abutin mula sa kanya ang kwintas na mutya. Wala kaming gusto ni Ed noon kung hindi ang makauwi na at makasama ang aming mga pamilya. At bago niya kami pinauwi, binalaan kaming huwag nang uulit pa na magpagabi sa daan dahil ang karimlan ng gabi ay delikado daw para sa aming mga kabataan. Hindi nagtagal, nakauwi naman kaming ligtas, Kuya Bari. Laking pasasalamat namin talaga kay Kalusyo dahil maski hinuhusgahan siya ng tao ay nagawa niya kaming tulungan at maiwasang maging hapunan kami ng aswang ng gabing iyon. Doon po nagbago ang paningin ko kay Kalusyo, Kuya Bari. Umahon ang kuryosidad ko sa totoong pagkatao niya at sa kanyang taglay na kapangyarihan. Alam ko pong mayroon siyang tinatagong kabaitan at pakiramdam ko walang katotohanan ang mga sinasabi ng mga tao patungkol sa kanya. Kaya magmula nun, nagpasya na akong subukang ibahin at tanggalin na ang takot ng mga tao kay Kalusyo. Agad namang kumalat sa buong baryo namin ang tungkol sa aswang na nakita namin
noong gabi. Nakapagkwento na pala kasi si Ed sa mga magulang niya at ito ang pinagpiestahan ng mga tsismoso at tsismosa sa aming baryo. Sa bawat kanto at tindahan na madadaanan ko kung saan mayroong umpukan ng mga tao ay palagi nila akong tinatanong kung ano daw ang nangyari. Ano yung nakita namin at ano raw ang naging ganap ni Ka Lucio ng gabing iyon. Ngiti lamang ang isinukli ko sa kanila. Dismayado sila dahil ayaw kong magsalita. Nasa bulsa ko lamang ang mutya na bigay-bigay sa akin ni Ka Lucio. Naisip kong isauli ito sa kanya para makapagpasalamat na rin. Nakita ko siya na nagsisibak ng kahoy sa ilalim ng mangga sa kanyang bakuran. Tinawag ko po siya. Agad naman siyang lumingon at tinitigan ako. Parang tinatantya niya kung sino ang pangahas na taong lumapit at tumatawag sa kanyang pangalan. Nagpakilala naman ako, Kuya Bari, na ako yung bata na tinulungan niya na muntik ng lapain ng asong aswang doon sa may shortcut. Tumango naman siya at tinanong kung ano ang kailangan ko sa kanya. Isasauli ko lang po sana itong kwenta sa inyo. Sabay dukot sa aking bulsa at iniabot ito sa kanya. Kinuha niya ang aking kamay at itiniklop iyon. Sabi niya, wag ko na raw isauli iyon. Para sa akin na daw ito at palagi ko daw isusuot para mayroon daw akong proteksyon. Nagpasalamat naman ako. Ngumiti siya sa unang pagkakataon. Opo, Kuya Bari, iyon ang unang-unang beses na nakita kong ngumiti si Ka Lucio. Tinanong niya ako kung gusto ko daw bang pumasok sa kanyang munting kubo. Dahil ayon sa kanya, matagal na daw na mayroong isang tao na nagkusang lumapit sa kanya para makipag-usap. Magkwentuhan daw muna kami kung hindi naman daw ako hahanapin ng aking mga magulang. Agad naman akong sumang-ayon dahil naramdaman ko naman po na mabait naman talaga pala ang kinatatakutang antingero ng aming barangay. Doon ko nakita pagpasok ko ang iba't ibang anting-anting, mga buto ng hayop, buto ng mga prutas na naging bato, mga talisman, buntot pagi at marami pang iba. Walang nakakaalam kung papaano nilikha ng tagagawa ng anting-anting ang makapangyarihang mga mutya. Ang ilan sa aming mga taga-nayon ay nakikita raw siyang iginuguhit ang mga kakaibang simbolo sa mga anting-anting, habang ang iba naman ay naniniwala na gumagamit daw siya ng mga mahiwagang damo at potion, at ang iba naman daw ay may mga kaibigan itong elemento at iba pa. Ngunit ang totoo, Kuya Bari, walang nangahas na lumapit na gumawa ng anting-anting upang malaman. Masarap palang kausap itong si Ka Lucio. Sa totoo niyan, aliw na aliw talaga ako dahil siya ay palakwento. Kinaaliwan ko ang mga kwento niya tungkol sa iba't ibang kababalaghan, tulad ng mga nakita niyang mga engkanto, mga multo, mga kwentong aswang at tungkol sa mga mutya. Napatingin ako sa mga mutyang nakasabit sa kanyang bahay sa tuwing mababanggit niya ang mga ito. Minsan natanong ko siya kung papaano nga ba niya ginagawa ang mga anting-anting at kung papaano niya ito natutunan. Sabi niya ay natutunan niya lahat ng ito sa kanyang lolo daw noong nasa lupain pa sila ng kanyang ina doon sa Sikihor. Isang albularyo pala ang kanyang lolo, Kuya Bari. Ayon sa kanya, ang ilang amuleto ay minana pa daw niya talaga sa kanyang namayapang lolo. At tanging niyang ginagawa sa mga ito ay ang pagpapadalisay upang manatili daw ang bisa o ang kapangyarihan ng bawat anting-anting. Sabi pa nga niya, totoong mahusay din daw siyang manggamot pero hindi daw niya magawa dahil sa mga kumakalat na hindi magandang bagay tungkol sa kanya sa aming baryo.
Hindi raw basta-basta ang paggawa ng anting-anting dahil ito ay trabaho lamang ng isang antingero o kaya'y mga piling mga albularyo. Ito daw ay isang malikhaing proseso na kung saan pinag-uukulan ng napakaraming oras at panahon upang magbigay ng pinakamalakas na bisa sa mga ito. Una daw ay kailangang magnilay at magmuni-muni muna upang malaman kung anong tipo ng anting-anting ang kailangan. Ito ay isang espesyal na bilin na tinatawag na tawas na kung saan ay gagawin upang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng normal na mata. Kasunod daw ay ang pagpapahid ng langis. Kasunod naman nun ay tawas. Kailangan ng manggagamot ng anting-anting na maglagay ng natural na langis upang magbigay ito ng espiritual na proteksyon sa taong gagamit nun. Pangatlo ay ang orasyon. Tinuruan daw siya ng kanyang lolo ng iba't ibang klase ng orasyon na nakasulat sa salitang Latin at ito ang nagbibigay ng pagpapala sa mga anting-anting. Ang ikaapat naman ay ang paglalagay ng mga sangkap. Sa paglikha daw ng mutya, kinakailangan na maglagay ng mga sangkap na magiging pagkakilanlan ng anting-anting. Ang mga ito ay maaaring mga bato, halaman o mga espesyal na kahoy. At ang pinakahuli ay ang paggawa ng espesyal na pamalas. Kapag daw natapos na ang mga sangkap, ay gagawin ng isang antingero na gawin itong kwintas o pulseras na naaayon sa espesyal na sadya o gamit para sa mutyang iyon. Sa kabuuan, ang paggawa ng isang anting-anting ay isang kombinasyon ng disiplinang espiritual, kalikasan at pananampalataya. Ito daw ang nagbibigay ng bisa at lakas ng loob para sa mga taong naniniwala dito. Sa haba ng kanyang eksplenasyon, Kuya Bari, napanganga ako ng isa-isa niyang banggitin ang lahat ng ito. Hindi naman pala madali ang paggawa ng isang anting-anting. Samantala, nang malaman ng aking mga magulang ang ginagawa kong pagtatambay-tambay sa bahay ng antingero, ay agad nila akong pinagsabihan naman. Kung ano-anong panghuhusga laban kay Ka Lucio ang aking narinig. Maski ano pang pagtatanggol ko sa tao ay hindi nila ako pinapakinggan at sinabi pa nga nila na baka raw ako ay nasa ilalim na ng hipnotismo ni Ka Lucio o kaya naman ay gayuma, kaya nahumaling na akong magparuot pa rito sa bahay niya. Hay Kuya Bari, sarado ang utak ng aking mga magulang noon at pinagbawalan na akong pumunta sa bahay ni Ka Lucio. Kaya matagal akong hindi nakapasyal po sa bahay niya. Bantay sarado na rin kasi ako ni nanay mula noon. Kung kaya't nagpasya na lang po akong manahimik lang sa bahay para hindi na mag-alala ang aking mga magulang. Hanggang sa isang gabi, napuno ng tensyon ang buong kabahayan namin dahil sa mga kakaibang tunog na inihahatid ng hangin. Napatanong pa nga akong bigla, Kuya Bari, sa mga kasama ko sa bahay kung ano iyon, pero wala ni isa ang makapagsabi ng tamang sagot. Isang malakas na kalabog sa bubungan namin ang nagpa-alerto sa aming lahat. Bigla ring uminit ang suot kong amuleto, tanda na mayroong aswang na malapit sa akin. Agad akong sumilip sa siwang ng aming pintuan upang makita kung ano ang nasa labas. Wala naman po akong makita maliban sa pulang liwanag. Nagsalita ang aking ama at pinalalayo ako sa pinto. Nang bigla na lamang siyang nagsaboy ng asin sa siwang na iyon. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, may biglang umatungal na akala mo'y labis na nasasaktan sa labas. Wala sa isip kong sinugod na pala kami ng aswang.
nang biglang lumabas si ama, bitbit ang kanyang itak. 2 halimaw na anyong aso na may mapupulang mata ang nasa labas, Kuya Bari. Iwinasiwas ni tatay ang itak at isinumpa ang mga aswang. Matapang niyang hinamon ang 2 asong ito at sinabing kayang-kaya raw umano niyang tapusin ang mga halimaw na iyon. Sa totoo lang po ay nagtataka din ako dahil sa kabila ng ingay namin at pagkakagulo ay wala ni isa man lang sa kapitbahay namin ang lumabas para tulungan kami. Sigaw ako ng sigaw noon ng tulong pero tila walang nakakarinig. Nakita kong walang laban si ama, lalo pat pinagtutulungan na siya ng 2 aswang na aso. Nasapul ng isang kagat ang kanan niyang braso. Dahil doon ay nagpa siya akong humingi ng tulong sa alam kong kayang sagupain ang mga aswang na ito. Matapang akong lumabas. Napansin kong nabaling ang atensyon ng isang aswang sa akin. Susuguri na sana niya ako, ngunit nang makita ang suot-suot kong kwintas ay bigla itong napatigil. Tumakbo ako ng mabilis at sinuong ang kadiliman ng gabi para humingi ng saklolo sa antingero. Ngunit nasa kalagitnaan pa lamang ako ng distansyang dapat takbuhin ay nakasalubong ko na si Kalusyo. May bitbit itong isang mahabang itak at kargado siya ng mga anting-anting sa liig. Mabilis niyang sinabi na alam daw niyang may aswang sa paligid. Agad kong binanggit naman na naroon ito sa aming bahay at doon naghahasik ng kasamaan. Tumakbo kami, Kuya Bari, hanggang sa pagdating namin sa aming bakuran. Nakitang sakmal na naman ng aso ang kabilang braso naman ng aking ama. Sigaw lang ako ng sigaw dahil sa awa at pag-aalala sa aking ama. Gayun din si nanay na nakita kong nakatunghay lamang sa bintana at iyak ng iyak. Agad sinugod ni Kalusyo ang kalabang aswang. At sa isang iglap lamang, kahit malaki ang asong iyon ay nakaya nitong iwasiwas at ibalibag sa lupa ng ubod ng lakas. Agad namang bumahag ang buntot ng pangalawang aswang nang makilala si Kalusyo. Umatras ito na parang takot na takot. Paatras ng paatras ito habang papalapit naman sa kanya si Kalusyo. Sinabi ng antingero sa 2 aswang na kilala niya ang mga ito at kung hindi titigil sa panggugulo ay hindi na daw ito mangingiming ibunyag ang tunay nilang katauhan. Maya-maya'y nakita kong nagising na ang isang aso at unti-unting tumayo mula sa pagkakahiga sa lupa. At walang ano-ano'y tumakbo sila palayo hanggang sa tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Tinulungan ni Kalusyo si ama para makabangon. Nagpasalamat siya sa antingero at inimbitahan ito sa loob ng aming bahay. Nagpaunlak naman ang matanda, lalo't kailangan din daw magamot ang mga sugat ni ama. Ipinagtimpla ni ina si Kalusyo ng kape. At habang tumatagal ang diskusyon, napansin kong gumaan na ang loob nila sa kinatatakutan nilang antingero. Narinig ko rin silang humingi ng pasensya sa matanda dahil aminado silang isa sila sa mga nanghuhusga kay Kalusyo. Sabi pa nga nila, hindi naman daw pala ako nagsisinungaling nung sabihin ko noon na mabuting tao ang antingero. Nagsilabasan ang mga kapitbahay namin pagkaraan lamang ng ilang sandali. Mabilis namang kumalat ang balitang sinugod nga kami ng mga aswang. May nakapagsabing wala raw silang narinig na anumang ingay. Ayon kay Kalusyo, ay isa raw ito sa mga mahikang kayang gawin ng mga aswang, lalong-lalo na kapag ka isang partikular na tao o grupo ng tao ang gusto nitong salakayin. Walang makakarinig ng kanilang pagsalakay maliban sa mga katulad niyang may kakayahang kontrahin ang anumang mahika o panlilinlang ng mga ganitong uri ng mga aswang. Nagpalakpakan ang mga tao nang mabatid ang ginawang kabayanihan
ni Ka Lucio para sa aming pamilya. Nagpasalamat din ako, Kuya Bari, sa kanya, ngunit sabi niya hindi naman niya kayang tiisin ang isang kaibigan. Niyakap ko si Ka Lucio bilang tanda ng pagsang-ayon at muling pasasalamat sa huli niyang sinabi. Ang kanyang matapang na pagkilos at pagtulong ay nagbukas sa mata ng mga tao sa aming, Kuya Bari, sa mga bagay na hindi nila nakikita noon kay Ka Lucio. Ang pagtulong niya sa amin ay isang halimbawa ng pagiging mapagmahal sa kapwa na handang isakripisyo ang sarili para sa pagtatanggol sa kapwang inaapi. At sa katatapos na laban, napagtanto ng aming mga kababaryo na hindi naman pala dapat katakutan ang antingero. Ang dating takot ay napalitan ng paghanga dahil sa ipinamalas nitong kabutihan at katapangan. Ang antingero ay naging isang bayani ng baryo at ang kanyang mga anting-anting ay hindi na nila iniugnay pa sa kadiliman, kundi sa pag-asa, tapang at pagmamalasakit sa kapwa. Mula noon, hindi na ako pinigilan pa ng aking mga magulang sa pakikipagkaibigan ko sa antingero. Malaya na po akong nakakapunta sa bahay niya. At para po magkaroon ng kabuluhan ang pagtatambay ko sa kubo niya, ay tinanong ko siya kung pwede ba akong maging mag-aaral niya. Sa paglipas ng mga araw, napahanga ko po ang antingero sa kasabikan ko na matuto, kaya tinanggap niya ako bilang estudyante. Natutunan ko sa kanya, Kuya Bari, kung papaano pumili ng mga tamang materyales para gawin ang mga anting-anting at kung papaano magdasal ng mga orasyon para sa pagpapadalisay ng mga mutya. Madali po akong natuto at magandang senyales daw iyon na maaaring pagdating daw ng araw ay ako ang papalit sa kanya bilang protektor ng aming baryo. Hanggang sa isang araw, tila sinubukan ako ng panahon nang kumalat sa baryo ang tungkol sa nilalang na gumagala-gala at muling namataan na naman sa kalapit na gubat. Nabalot muli ng takot ang baryo sa tuwing nakakarinig ng kwento tungkol sa aswang. Ngunit mayroong lalaki na hindi takot harapin ang aswang. Walang iba kung hindi ang antingero. Ibinalita ko sa kanya ang nangyayari at nagpa siya agad siyang tumulong. Agad kaming pumunta sa kagubatan. Panahon na raw para magamit ko ang aking mga natutunan. Armado kami ng kanyang mapagkakatiwalaang mga anting-anting. Mayroon din naman kaming baon na bawang dahil sabi niya ay naiinis daw ang aswang sa amoy ng bawang. Ilang oras kaming gumala sa paghahanap sa aswang na iyon hanggang sa may naamoy akong mabaho na parang nabubulok na bangkay at basura na hindi ko maipaliwanag. Naging matalas ang aking paningin na tamang-tama sa bisa ng mutyang suot-suot ko na ako mismo ang may gawa. Natuntun namin ang aswang dahil dito. Sa gitna ng kakahuyan ay tahimik itong nanginginain ng isang patay na hayop. Kitang-kita kong mahahaba ang matatalas nitong mga kuko. Maitim din po ang kanyang balat. Medyo kuba at medyo mahaba ang kulot nitong buhok. Mayroon din siyang malalaking ngipin na may bahid pa ng dugo. Nagsimulang bumanggit ng orasyon ang antingero. Natigilan ang aswang sa kanyang ginagawa nang marinig si Ka Lucio. Agad itong sumingasing at tangkang susugod. Subalit naging maagap si Ka Lucio. Agad niyang inilabas ang bawang at inihagis ito sa aswang. Itinuloy lamang ni Ka Lucio ang orasyon at itinaas na ang kanyang anting-anting. Nakita kong unti-unti ay parang nanghina ang nilalang. Nagsimula itong lumiit at mas bumagal ang paggalaw hanggang sa tuluyang bumagsak sa kanyang paanan. Nagbalik ito sa anyong tao at nakilala ko iyon.
Napatingin ako kay Kalusyo at isang tango lang ang isinagot niya sa akin. Ito ay ang ama ng kabarkada kong si Pilo, ang promotor na umaya sa amin para dumaan sa shortcut na daan kung saan nag-aabang ang kaparehong aswang na iyon. Di yata't nilansi lamang kami ng magkapatid na iyon para maging biktima sana nila kung hindi dumating si Kalusyo. Nagmakaawa ang aswang sa amin sa mahina nitong boses. Sinabi nito na hindi naman daw sila nang bibiktima ng mga tao at tanging sa gubat na lamang sila kumukuha ng kanilang makakain at masisipsip na dugo mula sa mga hayop. Ayaw raw kasi nila na matukoy at matuntun sila ng antingerong si Kalusyo dahil taglay nito ang pinakamalakas na anting-anting na maaaring ikapahamak ng kanilang lahi. Tumingin sa akin ang aswang at humingi ito ng kapatawaran sa ginawa nila sa amin ng kaibigan kong si Ed. Sinsero naman ang paghingi niya ng tawad. Hindi ko naman alam, Kuya Bari, kung mapapatawad ko nga ba sila o hindi. Pero isa lang ang natutunan ko ng gabing iyon. Maraming sikreto ang mundo. Maraming itinatagong lihim ang bawat tao. Yung akala mong masama ay sila pa pala ang mabuti at ang mabuti naman ay sila naman ang mapagbalat kayo. Si Kalusyo na dating kinatatakutan ng aming mga kababaryo ay tinitingala na at nirerespeto bilang isang kagalang-galang na antingero. Wala na pong takot sa kanya maliban sa pamilya ng barkada kong sina Pilo. Mas lalo nilang kinatakutan ang antingero ng Kapis, lalo pat lantad na ang kanilang mga katauhan. Kuya Bari, dito na po magtatapos ang aking kwento. Sana po ay magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig ang aking ibinahaging karanasan kasama ang kinatatakutang antingero dito po sa Kapis. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Victor. Bago ko po umpisahan ang kwentong ito, nais ko lamang po muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw, mga kasundo, lalong-lalo na sa iyo, Kuya Bari. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan na magpasa hanggang ngayon ay tumatak pa rin sa aking isipan at hinding-hindi ko malilimutan ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lot-Lot, 55 anyos at nakatira dito sa Caloocan. Nangyari ang karanasang ito dekada 80. Tubong Leyte po ang aking mga magulang kaya sa Leyte na rin ako lumaki at nagkaisip. Nakatira po kami sa isang bandang liblib na lugar. Halos lahat ng mga nakatira sa lugar namin ay pawang magkakakilala. Lalong-lalo na ang aking ina na kilala lahat ang mga nakatira doon. Sapagkat siya po ay isang manarabtan o nagdadasal sa patay ang trabaho ng mama ko. Bata pa lang po ako ay iyon na po ang trabaho ng aking ina. Sa tuwing may namamatay sa baryo namin at kalapit lugar, ay siya ang kinukuha ng mga kaanak upang magdasal sa patay sa loob ng 7 araw bago at matapos ito ilibing. Ganun pa man ay hindi niya kami hinahayaang sumama sa kanya sa mga pinagdadasalan nito, lalo na kung malayo. Isang araw, may isang kabaryo namin ang nagpunta sa bahay
na tawagin na lang po nating Aling Linda. Kumari po siya ng aking ina. Sinabi niya sa aking ina na namatay ang kanyang asawa at kailangan nila ng magdadasal upang matahimik ang kaluluwa ng yumaong bangkay. Nalunod daw kasi ito habang naliligo sa sapang nasa likod bahay lang nila. Matapos nilang mag-usap ay sinabi ni Mama na pupunta na lang siya sa bahay ni Aling Linda. Kinahapunan, noong mag-aalas 6 na ay nag-asikaso na si Mama para pumunta sa bahay ni Aling Linda. Paalis na sana si Mama nang bigla siyang pigilan ni Papa at sinabing isama ako para naman hindi siya mag-isang maglakad pagka-uwi niya. Masama din daw kasi ang kutob ng aking ama ng araw na iyon sapagkat kumalat noon sa baryo namin ang bali-balitang may lahing aswang ang naging asawa ni Aling Linda. Ay Diyos me, ano ka ba naman Ruel? Huwag kang nga magpapaniwala dyan sa mga chismis sa labas. Ang tagal ko na kayang kakilala at kumari itong si Linda at wala namang napapabalitang may naminsala dito sa lugar natin. Wika ni Mama habang inaayusan ako. Pinag-iingat lang kita dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa labas. Humanap na lang kasi sila ng ibang magdadasal. Bakit ikaw pa talaga? Ruel, trabaho at tungkulin ko ito. O siya, mamaya na lang tayo mag-usap at baka gabihin pa kami sa daan. Wika ng aking ina. Isinama nga ako ni Mama, Kuya Bari. Dahil sa hindi pa uso ang sasakyan noon, ay naglakad lang kami papunta sa kabilang dulo ng baryo kung saan nakatira si Aling Linda. Pagkarating namin ay magtatakip silim na at agad nang inumpisahan nila ang padasal sa patay. Dahil sa bata pa lang po ako noon ay hindi ako lumuhod kasama ng mga nagdadasal. Tahimik lang po kasi akong nakaupo sa isang upuan, di kalayuan sa aking ina. Napapansin kong maraming tao ang nakikiramay sa burol sa asawa ni Aling Linda at nagmula pa po ito sa ibang lugar ang iilan sa mga ito. Dahil sa naiinip na ako kung kaya naisipan kong lumabas ng bahay at makikinood sa mga taong nagsusugal sa labas. Nababagot na po kasi ako sa loob ng bahay. Isa pa, may katagalan din bago matapos ang pagdadasal nila Mama. Noong matapos nga ang pagdadasal ay pinakain kami ni Aling Linda. Mugtong-mugto pa nga ang mga mata nito at halatang naghihinagpis ito sa pagkawala ng kanyang asawa. Napagpasyahan ng aking ina na hindi na muna kami umuwi matapos siyang magdasal. Sa halip ay nakiramay muna kami. Halos abuti na kami ng hating gabi bago pa magpasya ang aking ina na umuwi na. Dahil napapasarap ang kanilang kwentuhan ng kanyang kumari kung kaya dinamayan niya muna ito sa pagluluksa. Siya nga po pala Kuya Bari, matapang na babae po ang aking ina kaya ayos lang sa kanya kahit gabihin sa daan at sanay din po siya sa ganitong gawain. Noong matapos ng magpaalam ang aking ina ay agad na naglakad na kami pauwi papunta sa bahay. Habang nasa madilim na parte na kami ng daanan ay tanging flashlight lang na di baterya ang nagsisilbing ilaw namin sa daanan at ang liwanag ng buwan
sa kalangitan. Ilang sandali pa ay malayo-layo na kami sa bahay ni Aling Linda at sa tingin ko ay halos nasa kalagitnaan na kami ng baryo namin. Maya-maya pa, nagulat na lang ako bigla nang makarinig ako ng huni ng wakwak. Noong una ay hindi ko ito pinapansin at inaakalang ibon lang ito na umano ay lumilipad. Malakas ang tunog na iyon na animoy papunta sa direksyon namin at nagwika pa ako kay Mama ng, "Mama, ang lapit naman ng ibon na iyon at ang lakas po ng tunog." "Anak, hindi yan ibon. Demonyo yan. Bilisan mo na ang iyong paglalakad." Sagot naman ng aking ina. Nagtataka man ay nanahimik na lang ako at nagmadali akong maglakad gaya ng sinabi niya. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay nag-umpisa na akong makaramdam ng takot. Sa kadahilanang habang pabilis kami ng pabilis sa aming lakad, ay pahina naman ng huni ng wakwak na parang bumubulong lang iyon sa aming mga tenga. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakita kong tila nagiging 3 na ang anino namin ng aking ina. Kung kaya nagsalita ulit ako, "Mama, may kasabay na tayo. Bagala na natin ang paglalakad, napapagod na po kasi ako." Reklamo ko sa kanya. Huminto ng bahagya ang aking ina at iniangat niya ng kaunti ang suot niyang bestida. Noong una ay akala ko ay babagalan namin ang aming paglalakad. Ngunit nagulat na lang ako nang bigla niya akong kinarga at mabilis na nagtatakbo. Noong kargahin na ako ng aking ina ay napatingin ako sa likuran namin, kung saan nakita ko ang isang babaeng buhaghag ang buhok na nagtatayuan at sa tingin ko ay wala iyong suot na kahit ano. Habang kumikintab naman ang balat nito na akala mo'y naligo sa grasa o kaya'y langis. Noong magtatakbo na si Mama ay nagulat din ako nang biglang tumakbo rin ang babaeng nakahubad papunta sa direksyon namin. Nalanghap ko mula sa hangin ang napakabahong amoy na sa tingin ko ay galing iyon sa babae. Kinabahan talaga ako ng sobra ng mga oras na iyon, Kuya Bari, dahil sa biglang yumuko ang babae sa pagtakbo na parabang asong tumatakbo. Hindi nga po ako nagkamali, Kuya Bari, sa nakita ko, dahil sa isang iglap lang ay naging isang malaking aso ang babae habang hinahabol na kami nito. Nag-iiyak na rin ako habang karga-arga pa rin ako ng aking ina. Maya-maya pa'y ilang metro na lang ang pagitan at maaabutan na kami ng nilalang na humahabol sa amin. Nararamdaman ko na ding bumabagal pa sa pagtakbo ang aking ina at humihina na. Kaya mas lalo pang lumakas ang pag-iyak ko dahil sa takot. Ilang sandali pa ay biglang huminto ang aking ina sa pagtakbo at agaran niya akong ibinaba at sinabihang huwag mag-ingay. Tinakpan ko ang bibig ko nang magsalita ang aking ina ng mga lengguwaheng hindi ko maintindihan. At tandang-tanda ko pa kung ano ang mga sinabi ni Mama. Ngunit hindi ko na lang po ito bubuuin sapagkat
makapangyarihang salita iyon at para lang sa mga taong may alam sa lihim ng karunungan ang mga salitang binanggit ng aking ina. Jehovah, salvame Jesus! Mabilis na bigkas ng aking ina. Noong sabihin niya ang salitang iyon, ay bigla na lang tumigil sa pagtakbo ang asong papasugod sana sa amin. At parabang naging bato bigla ang aso at tanging pag-angin na lang ang nagawa nito. Kitang-kita kong pulang-pula ang mga mata ng aso na tila ba nagbabagang apoy at naglalabasan ang mahahaba at matutulis niyang mga pangil. Tuloy-tuloy pa rin sa pagtulo ng walang patid sa malalapot nitong laway. Napakapit talaga ako ng mabuti kay mama ng mga oras na iyon. Narinig kong nagsalita ulit ang aking ina ng iba pang lengguwahe na hindi ko na talaga maintindihan. Nagulat na lang ako nang biglang tumakbo papalayo sa amin ang malaking aso habang patuloy na umaangil ito na parang nasasaktan. Pinagod mo ako, demonyo ka! Wika pa ni mama at hinawakan niya ako at nagpatuloy kaming maglakad pauwi sa bahay. Noong makauwi na kami ay sermon ang inabot ni mama sa aking ama. Nag-away pa sila ng gabing iyon sa kadahilanang ginabi na nga talaga kami sa pag-uwi at hinabol pa kami ng aswang. Ngunit hindi naman nagtagal ang kanilang alitan. Laking pasasalamat din ng aking ama na ligtas pa rin kaming umuwi at nagpasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa pagligtas niya sa amin sa aswang mula sa lamay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po Kuya Barry and more power po sa inyong channel. Gumagalang, Lot-Lot. Dahil sa hirap ng buhay, kinailangan kong magpunta sa malalayong lugar upang magtrabaho. Kuya Barry, tawagin mo na lang po ako sa pangalang Brian. Isa po akong magsasaka. Tubong taga Mabinay, Negros Oriental. Hindi sa pagmamayabang, matapang po ako. Madalas akong iwasan ng aking mga kapitbahay dahil nagwawala ako kapag nalalasing ako. Nakasanayan ko na iyong kapag nakakainom ay palagi iyong may kaakibat na kaguluhan. Pati ang nanay ko, pinakaiiwas-iwasan ang makipagtalo sa akin kapag lasing ako. Ngunit kung hindi naman ako nakakainom ng alak, ay mabait naman ako at hindi mahirap kausapin. Nagkataong naibenta na ang aming kalabaw nang maikasal si kuya. Wala na kaming pansaka kaya naman lubos kaming nahihirapan sa pang-araw-araw naming trabaho doon sa bukid. Naisipan kong makipagsapalaran sa kabankalan para naman may maipantustos kami sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Mabuti na lang at agad na pumayag si nanay. Lakip ang pangakong hinding-hindi ako maglalasing sa hindi ko na baluarte. Natatakot si nanay na baka magaya ako sa iba na kung kailan nakipagsapalaran ay saka naman daw na disgrasya. Pinagtawanan ko lamang iyon at binaliwala. Alam ko naman ang limitasyon ko sa aking sarili.
Agad akong nakahanap ng amo na maaari kong pagtrabahuhan, ngunit sa bukid pa rin ako natoka. Isa ako sa mga manggagapas ng tubo. Ang aking amo ay may-ari ng truck at siya rin ang driver. Habang namimili din siya ng mga tubo na maaari naming magapas at ibiyahe sa isang gilingan ng tubo na gumagawa naman ng asukal. May isang nabili ang aming amo at kinakailangang trabahuin agad. Maaga pa lamang ay nagtungo na kami sa sakahan upang magsimula ng maggapas. May bahay pala iyon sa gitna ng natatabunan at nagtataasang mga pananim. Sabi ng aking amo, iyon daw ang may-ari ng binili niyang tubo. May 2 anak iyong babae na nagsitulong din sa paggapas. Parang lalaki magsikilos ngunit ubod ng ganda. Ang kanilang ina ang nagluluto ng pagkain na siyang pagsasaluhan namin sa tanghalian. Unang pagkikita ko sa kanilang nanay ay iba na ang pakiramdam ko. Kakaiba kasi tumingin at kapag tinititigan mo naman ay ililis ang kanyang tingin. Wala naman akong malapit na kaibigan na kasama ko, kaya wala akong mapagsabihan ng aking mga pagdududa. Gumawa lang kami ng trapal at sa hapon ay kami na ang nagluluto ng aming hapunan. Sa pinagtatrabahuhan na kami natutulog dahil masyadong malayo ang bayan. Gigising lang kami ng maaga sa umaga, maliligo sa batis, saka kakain ng agahan at magsisimula ulit sa paggapas. Buong araw iyon at hihinto lang kami kapag kakain na ng pananghalian. Medyo malaki-laki pa iyon kaya naman hindi pa kami matatapos ng ilang araw. Tiyak, malaki-laki rin ang kikitain namin, lalo na kapag walang hinto ang gilingan ng asukal. Malapit lang ang aking pwesto sa may-ari ng tubo, kaya panakanakang nasisilip ko ang mag-anak sa loob ng bahay. Tila kay seryoso nila. Hindi ko man lang nakita na nagbibiroan ng mag-anak. Naalala ko tuloy si nanay at nakaramdam ng sandaling pangungulila. Naisip kong umuwi muna sa amin kapag nakasweldo ako. Medyo matagal na rin kasi akong hindi nakakainom. Kinagabihan, nagkayayaan ang ilan sa aking mga kasama na mag-inuman sa bayan. Inaya nila ako, ngunit magalang ko silang tinanggihan. Tatatlo kaming naiwan sa aming higaan na inabala ang sarili sa kanya-kanyang gawain. Ako ay nakahiga habang pabiling-biling sa higaan. Nang bumiling ako, sa kabila ay napatapat ang tingin ko sa may kadilimang bahay sa di kalayuan. Naisip ko, wala yatang kuryente sa kinaroroonan namin. Mainit at malamok kaya muli akong bumangon. Hindi ako makatulog at bigla akong napapatingin sa bahay sa di kalayuan. Alam kong hindi ako dapat makialam, ngunit hindi ko maiwasan pakinggan ang udyok ng kuryosidad, lalo pa at may kakaiba talaga sa pamilyang aking pinagdududahan. Bakit hindi? Unang araw pa lamang namin
ay may napansin na ako sa nanay ng 2 dalaga. Tila natatakam itong nakatingin sa amin habang naghihiwa ng mga rekados sa pananghalian. Pangalawa, nakita kong maagang dumating ang kanyang asawa mula sa kung saan at may dalang sako na may masangsang na amoy. Hindi naman ganoon katapang ang amoy ng mga kinatay na karne. Mapababoy man iyon o baka. Nang sinubukan kong sundan ang patak ng dugo sa lupa, ay iba talaga ang mantsa noon. Tila dugo ng tao. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kaya naman, hindi na nawaglit sa aking isipan na baka mga aswang ang nasabing pamilya at naghihintay lang na mabiktima ang isa sa amin. Niwala akong matinong tulog dahil sa takot na baka pagpiestahan kami bigla. Naalala ko pa naman sa kwento ng aking nanay na ang baryong ito ay usap-usapang may isang barangay na lugar ng kaaswangan. Hindi bawal ang kumain ng tao dahil iyon ang hanap buhay at ikinabubuhay nila. Kaya naman sa tuwing sumasapit ang dilim at naiisip kong malapit lang ang mga pinagdududahan kong aswang ay halos hindi na ako makatulog. Ayaw kong magising na iniikot na ng mga aswang sa isang malaking baga at ginagawa na akong lechon. Nagpasya akong maglakad-lakad sa paligid. Naisip ko, baka maagang natulog ang mga nakatira sa bahay kaya lumibot ako sa kanilang likod bahay. Gayon na lang ang tindi ng kaba sa aking dibdib nang makitang papunta sa kakahuyan ang ina ng mga dalaga. Walang ingay akong sumunod hanggang sa huminto ang ginang. Napansin kong naroroon pala ang anak nitong panganay na babae at naghihintay sa kanyang ina. Umusal ang ina ng mga hindi ko maintindihang orasyon. At ilang saglit pa, may nakita akong tila kulay itim na bilugang bato na iniluwa ng kanilang ina. Iniabot niya iyon sa kanyang anak na dalaga na tinanggap nito kaagad at biglang isinubo ito sa kanyang bibig. Tila sinakal ang babae nang hawakan nito ang kanyang liig dahil hindi daw siya makahinga. Nang himatayin ang dalaga ay nagpatuloy sa pag-usal ng orasyon ang ginang hanggang sa nagulat na lamang ako nang sa isang kisap mata ay maging isang kulay itim na ibon ang babae. Lumipad ito paitaas hanggang sa mawala sa ere. Ang dalaga naman ay nanatiling nakahandusay sa lupa. Ngunit pinilit kong huwag lumapit sa takot na baka maging isang aswang na din ito at basta na lang akong sakmalin at gawing hapunan. Nagmamadali ako sa pagkapang ng dahan-dahan hanggang sa tuluyan na akong makalayo pabalik sa aking higaan at pinilit na makatulog kahit ang totoo ay halos mamatay-matay na ako sa takot. Kinaumagahan, maaga akong nagising kahit nangangalumata ang mga mata ko
dahil sa puyat. Walang gana akong bumangon at naligo saka nagbihis upang maagang maggapas. Ang iba sa mga kama ko ay tulog pa dahil sa kalasingan kagabi. Medyo madilim-dilim pa nga kaya walang ingay akong naglakad pa uwi. Nakasabay ko ang ginang na may dalang sako. Nangangalahati ang laman at tila mabigat ito. Hindi ako nito nilingon habang bitbit ang mabigat na bagay na iyon na may tumutulo. Hindi ko maiwasang manginig sa takot. Kahit pa sabihin nating sanay ako sa pakikipagbasag ulo. Ibang usapan na kapag aswang ang katapat. Normal na tao lamang ako at walang kakayahan kagaya ng mga nasabing nilalang. Nagpatay mali siya din ako at nagpatuloy sa paglalakad matapos kong batiin ng magandang umaga ang ginang na wala man lang sagot. Ako na ang nagsaing nang makita kong nagsibango na din ang aking mga kasamahan. Kahit papaano ay naging kaibigan ko na din ang ilan sa kanila. Nagkwento ang isa na may umiikot-ikot daw na malaking ibon sa kanila kagabi at tingin daw nila ay aswang iyon. Hindi ako nagsalita at nagpatuloy sa pagdigamo. Ngunit naalala kong ang aming ulam ay nasa likod ng kusina ng bahay sa di kalayuan. Natatakot man ay nagtungo ako at hindi na nagpaalam pa sa may-ari. Ngunit gayon na lang ang takot ko nang may makitang mga putol na kamay at paa sa mesa nila sa kusina. Napaatras ako at natakot lalo pa nang makita kong may ginagawa pala silang compost pit sa unahan at malapit na iyong mapuno ng mga buto ng tao. Hindik akong napaatras at bumalik sa aking pinanggalingan. Hingal na lumapit ako sa aking amo at nagpaalam ng umuwi. Hindi naman ito nagtanong dahil alam niya ang dahilan kung bakit ako natakot. Binigyan niya ako sa kabuuan ng aking sweldo at sinabihang bumalik. Ngunit wala na akong balak pa. Wala akong planong magpakain sa may-ari ng tubo na napag-alaman ko na isa palang bangkilan. Iyon ang isang uri ng aswang na nagbabago ng anyo. Hindi na ako bumalik pa, Kuya Bari, dahil mahal ko ang aking ina at gusto ko pa ring magkita kami. Lumipas ang ilang panahon, nabalitaan ko na lang na nawala na ang may-ari ng tubo at ni isa sa mga kasamahan ko doon ay walang nakakaalam kung bakit bigla silang naglaho. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Gumagalang, Brian. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.